immortal day of love, a day to raise affection from visities above. New graces ever gaining from his our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed. Kita mag-aampo. Amahan nga balaan, among silimbahon nga Diyos. Kami nagaduol sa imong trono sa grasya. Uban ang among pagdaig o pagpasalamat o pagsimba diya kanimo tungod sa imong gugma o kaluoy nga walay katapusan. Ginoo, kami nagahangyo nga niing takna sa pagdaig o pagsimba diya kanimo, among mabati ang imong presensya sa among tagsa-tagsa ka mga kiliran ug ang balang espiritu manamuyo sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Among ginaampo, Ginoo, nga among panimbahon ining taknaa makapalig-on sa among pagtuo, makapadasig sa among pakiguban sa buhat ug labaw sa tanan makapahimsog sa among kalag sa pag-alagad diha kanimo. O Dios, dunggang among pag-ampo, amo kinaginatugyan, tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And many a time I thought to know what to do. I will cast all my cares upon you. Nining takna sa kautuhon makagsunan, mao higayon nagahin nato nga atong makisulti sa Dios, atong tawgon ng Dios pinagi sa pagampo. Ang Dios nga atong tawgon karon mong Dios ni Moses, Daniel ug ni David nga magatubag sa ilang mga pagampo. Busa gilauman nato nga matubag ang atong pagampo kun dili man adunay tulok ang pagampo. Immediate response, hulat-hulat ug ang Dios nasayod kung unsa makayo lang kanato. Magampo ta. Makagahom og silimbahon namo nga Dios nakastrono sa langit. Nining kautuhon amahan nagapabus mi sa mong kagalingon, nagdul pagbalik sa trono sa grasya tungod ay gila namo nga imong pagkahalang don kami makasala o Dios. Nagampo ko nining iglesia sa piniliay sa iglesia, imong palanginan ang mga napili nga mga pangalan Ginoong Dios nga dawaton nila sa gugma pagka mapatinumanon ta imong tawag alang kanila. Kami usab amahan nagapmalandong nga hadol na gayud ang imong pagbalik tungod sa nagakahitabo nga linog, gubat, gutom, kamatay. Busa tabangi mi Ginoong Dios nga magkinabuhi mi sa kabuton alang sa imong bulaton nga gibilin nimo kanamo. Sa pinasay ako nagampo nini nga iglesia sa nagpanganrabaho, negosyo, pananom, mga kaigsunan nga nakinahanglan sa ilang pinansyal nga problema. Duaol mo sila Ginoong Dios. Aduna usab nagabartian pisikal, na uban na sa ospital, imo silang duawon, tagan mo sila og paglaom nga kining kinabuhi nga pulo sa pag-antos o kasalanan, mahumpay kini kung ikaw magabalik na. Among ginaampo amahan ang pagnegosyo o uban pang paginabuan nga pinagi sa imong pagpanalangin Ginoong Dios. Panalangin ni sila ng panalangin nga madagayon kayo sa langit nga sa sunod adlaw ipapulay
magamalipayon sila sa pagpasalamat kanimo. Among ginampo amhan, nga kini iglesia magabarog bisan pa ang daghang mga pagsulay apan nagasaad kag ikaw dili gayud magabiya sa matag sa kanamo. Salamat amahan sa imong pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Please be seated. Sa dili padawaton sa atong mga diakono, atong mga hanad ug kapulo, na ko'y basahon diri naguluhan og ang pagpasalamat ug ang gugma mao'y sukdanan sa atong gihatag. Og sa didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, sa nalingkod siya tambong sa kananan, miabot ang usa ka babayi nga may dala nga mahal kaayong pahumot nga lunsayng nardo nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro, og iyang gibuak ang botilya og ang pahumot gibubo sa ulo ni Hesus. Apan dihay nangasuko og nanag-ingon sa ilang kaugalingon, nganong giusikan man ang pahumot sa ingon, kay kini ikabaligya baya kapin sa 3 kagatos ka denaryo og ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Busa nangasuko sila pag-ayo batok sa babayi. Marcos 14:3-5. Ang Biblia naghulagway sa gasa sa babae nga mahal kaayo ang pahumot kalunsay nardo. Ang ingon kamahal kaayo nga gasa nagpasabot og maminatngonong pagtimbang-timbang dili kadto pinakalit nga desisyon. Ang babaye nagpakita sa gugma og pagpasalamat kadto sa iyang Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat ngadto kaniya ang iyang gugma, ang pagpasalamat napakita diha sa labing bililhon niya nga gipanag-iya. Mahal kaayo nga pahumot nga lunsayng nardo. Gugma og gihatag niya ang labing maayo diha niya ingon nga pagpakita sa iyang gugma o pagpasalamat sa Dios. Unsa man sukdanan sa imong pagpasalamat o gugma ngadto sa Dios, ang mga halad nga atong gidala napakita usa kadako ang atong gugma kang Hesus ug unsa kadako ang atong pagpasalamat sa iyang gibuhat alang kanato. Sa atong paghatag karon ug sa umalabot hinumduman nato ang pagpahayag sa atong gugma o pagpasalamat ngadto sa Dios pinaagi sa mga halad nga atong gihatag. Ang atong mga diuno andam na sa pagdawat sa atong mga halad di kapulo. Hear the words of scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there aught that stand between you And your Lord, bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised on His word, and He'll pour you out
the storehouse and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Blessed thou this ties, this kiss we brought, these are thy loving as thou brought. Blessed to our plans are these are our cause, to serve thee more we do rejoice. Amen. Magambot ta. Amahan nga balaan nakasiktasan sa mga langit inunin takna dapit ginusok buntagon niya kami nagasampit ya kanimo. Unas tanan among gipasalamatan ang imong kaayo sa proteksyon nga among debatan sa tibok semana ug sa mga panalangin Ginoo ug hinungdan Ginoo karon ani kami nagauli sa mga bahin mga dadoy kapulo. Ako ginhangyo Ginoo nga ikaw magapanalangin niini aron Ginoo kini makatabag og dako sa imong buluhaton dinhi sa yuta samtang Ginoo kami nagapaabot sa imong pambalik. Pasaylo ako may sumasala sa mga nahimo Ginoo sa pulang subat na. Pasaylo ak panalangin ni kaming tanan. Salamat sa pagtubag sa ngalan sa gawom ni Ginoong Hesus. Amen. Abliha ang inyong balang kasulatan. Makita dinhi sa Exodo Kapitulo 14, versikulo 10 hangtod sa 14. Mao kini ang dugukan sa mga mensahe sa pulong niini ang mga taknaa. Versikulo 10. Og sa paghiduol ni Paraon, ang mga anak sa Israel na nagihat sa ilang mga mata, o ganiya karon, ang mga Ehiptohanon na nagsunod kanila, og nahadlok sila pag-ayo, og na nagtuaw ang mga anak sa Israel kang hiyuba. Og miingon sila kang Moises, tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto, gikuha mo kami aron mga matay kami sa kamingawan? Ngano ba nga nagbuhat ka sa ingon niini kanamo, nga gikuha mo kami sa Ehipto? Dili ba kini mao nga gisulti namo kanimo sa Ehipto nga nagaingon, pasagdi lamang kami nga mag-alagad sa mga Ehiptohanon, kay labing maayo pa kanamo ang pag-alagad sa mga Ehiptohanon kay mga matay kami sa kamingawan. Versikulo 13. Og si Mrs. miingon sa katawhan, ayaw kahadlok, dili kamo maglihok og tan-awan ninyo ang kaluwasan ni Hiyuba, nga iyang pagabuhaton karon kaninyo, kay ang mga Ehiptohanon nga inyo hikitan karon, dili na ninyo hikitan hangtod sa kahangturan. Versikulo 14. Si Hiyuba makig-away alang kaninyo og maghilom kamo. Manghinay tas pangluhod alang sa pagkaon. Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the prayers of the world all around, to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Amahan na mo nga balaan. Nini mga taknaa Ginoo, aniya kami nagapiko sa mga tuhod, alang sa pagpangayo, pagpasalamat diha kanimo.
Salamat kay Ginoo sa adlaw nga ipapahulay nga imong gihatag kanamo. Isip makahimo kami sa pagsimba, pagdaig, pagalagad kanimo. O kining adlaw nga imong gihimo isip timaan sa imong mga katawhan. Usab Ginoo, ako magahangyo kanimo nga ikaw magapuno sa balang espiritu sa among magsusulti, Dr. Remel Tornaliho. Ihatag kaniya ang kalam gikan kanimo. Usab kanamo nga maminaw karon, mahimo ang mga pulong makapatandog sa among mga espirituhanon nga pagtuo, nga malig-on kami. Ug mahimo usab kining among madunggan, nga mahimo namong gabayan sa among pagtuo, maghulat sa imong pagbalik. Salamat kay Ginoo, nga ikaw nagadungog sa among mga hangyog mga pagampo. Amo kining pagalauman, among pagadawaton kining tanan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among personal na manuluwas. We thank you, Lord, for hearing our prayers. Your full assurance we claim so dear. Now prepare
nining takna sa kabuntagon mga kaigsunan o sa kadako nga pribilehiyo alang kanatong tanan tungod kay ang Dios nagpadala sing alagad nga maoy magapahat o hatag o magadumalas sa mensahe sa pagpadasig ganhi kanato karong mataknaa. Ang ato nga magsusulti mga kaigsuunan, ako gining nailhan sa taas-taas nga mga katuigan tungod kay sa panahon nga nagtungha ko sa South Philippine Adventist College ngadtong tuig 2001 hangtod 2005 siya ang amo nga chairperson ni atong panahon na. Ang ato nga magsusulti nataw siya didto sa Butuan, Uton, Iloilo ni adtong September 23, 1965. So kamuna ang magbalanse makaigsuunan pila na ang edad sa ato nga magsusulti karon. Ang ato magsusulti natapos niya ang iyahang nga kurso dito sa Mountain View College sa EB Theology o niadtong 1987. Natapos usab niya ang iyahang Master in Pastoral Theology dito sa Ayas mga kaigsuonan niadtong 1992 ingon nga magna cum laude. Ang ato magsusulti nahimo nga district pastor sa taas-taas nga mga katuigan mga kaigsuonan. Nahimo usab siya nga literature ministry seminary sa SPUC. Nahimo usab siya nga dean o chairperson sa South Philippine Adventist College sulod sa upat ka mga katuigan mga kaigsuonan sa theology department gikan 2001 hangtod 2005. Og ang ato nga magsusulti nahimo usab siya nga instructor, assistant professor, associate professor sulod sa 17 ka mga katuigan didto dapit sa Silang Cavite sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Ang ato nga magsusulti mga kaigsuunan tungod sa iyahang dedikasyon sa buhat sa Ginoo, gihatagan siya og kapikas sa iyahang kinabuhi nga mao si Ma'am Marilo Manatad Tornaliho. Parinti gyud mi ani mga kaigsuunan kay punay ko siya Manatad mao na nga pariham mi langgam igsuon. Mao na nga parinti gyud mi ani ni Ma'am Tornaliho. Akong hayon si Ma'am sa pagtindog. Una si Ma'am Tornaliho. Gipanalanginan sila og upat ka buok mga kabataan. Duha ka lalaki nga ambungan makaigsunan liwat sa ato nga magsusulti pero dili kalabaw. Duha ka mga babae, puro mga doktor, mga kaigsuunan. Isa nagtudlo sa SPEC. At the same time nagkuha pagka-doktor dito sa Ayas makaigsuunan sa Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy. Karon ang kamanghuran amo nagyanggaan og idoy kay sa panahon nga nag-hiking mi sa sa Mount Apo, mao ni ako ang ginapasan-pasan mga kaigsuunan. 5 anyos mo sa edad ato ni kanok no, 5 anyos. So mo amo ang subida mi tibuok pamilya iyahag yung gidala makaigsuunan. Nag-hike mi paingon sa Mount Apo tuig 2003 kay 2004 nagbike naman ta sa MBC gikan og SPEC to MBC mo na among gibike mga kaigsuunan. Ang ato magsusulti hilig kay ni siya og mga outing halos kada bulan naga-outing migid mga kaigsuunan. Mag-hiking, tubing, biking, daghan ang among activity. Enjoy kay mi ato nga time sa panahon nga didto si Dr. Tornaliho ang ingon nga among church person. Karon taknaa ato i-focus ang ato hunahuna mga kaigsuunan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga igabatbat karon taknaa sa ato magsusulti no other than Pastor o Dr. Remuel Rada Tornaliho, ang ato nga presidente sa Mountain View College sukad pa ni adtong 2022 hangtod karon
nga presente. Ato ihatag kaniya ang panahon. Daghang salamat, Pastor Punay, for the very generous introduction. There is no greater happiness for a teacher to see nga ang iya mga estudyante nagmalambuon, especially in the ministry. So praise the Lord, Pastor Punay, sa imong ministry, sa kaumhan sa Davao Mission, o karon din sa Northern Davao Mission, particularly din sa atong iglesia sa Tagum Central Church. Thank you po sa matahom o puti nga lay, what do you call this one? Daghang salamat. Daghang salamat po sa atong mga ladies, women's ministry power nga nagdulot kanato sa Ginoo sa pinasahi nga awit nga giuluhan luyo sa adlaw. Sa English, Far Beyond the Sun. I learned that song first in Spanish, Masalia del Sur. I don't know, I cannot memorize anymore, but I learned that song also in Spanish, also in English. And I love the Visayan version, Luyo sa Adlaw. Akong gikalipay, mga hinigugma kong makaigsunan, ang pagpakiguban kanato nining adlaw ipapahulay sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mapasalamaton kita sa iyang pag-amuma ug pagbantay kanato. And it's a privilege for me and my wife to come to this church. Kung dili ko malimot 2003, kung di po malimot na kahinomdom mo, ang grupo sa SPAC, School of Theology, nag-field school midinhi sa Tagum. That time, nanimuyo mi sa Magdum, sa balay kanhi ni Pastor and Mrs. Lyson. And ang speaker, main speaker na to ato dinhi, si Pastor Asoy. Buhi pa to si Pastor Asoy, Leonardo. Time flies very fast. 21 years ago. Ay ako nakabalik din ay magkaisunan. I don't know if you remember me, but that's not important. Ang importante makaigsunan nga nakabalik ako din for some reasons. Ng atong oras, medyo apiki, apan makaigsunan, we will try our best sa atong study karong buntag. Ako kini gitagaan og title, We Can Face Our Fears. Atong mabuntog, atong masagubang, atong maatubang ang atong tagsa-tagsa ka mga kahadlok. Ito ko na ito atong mga ulo o kita mag-aampo. O Diyos nga gamhanan, kusgan, o makagagahom. Kami Ginoo nanimuyo ilawom sa imong pako. Kaya nasayod kami nga na ang imong pagbantay o mahigmaong kalulot alang kanamong tanan ang imong mga kanakan. O Diyos, amo ginatugyan di kanimo, among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O sa among pagtuon, hinaot nga kami makabaton og kaisog sa pagatubang sa mga kahadlok sa kalibutan. Taliwala sa mga panghitabo ang among pagtuo na angkla diha kanimo, O Diyos. Salamat nga ikaw magatubag sa pag-ampo, amo kini ginahangyo tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Pila kaninyo ang nakadungog sa mga sinultian nga nagkanayon, no fear. Nakakita tingali mo sa mga billboards, sa mga t-shirts, sa mga notebooks, sa mga kalo, o bisan asa pa, o sa mga pants, sa karsunis o sa shorts, ang minsay nga nagkanayon, no fear. Ang pangutana makaigsunan, nagatuo ba mo nga naay tao nga walay kahadlok? Sa inyong kaugalingon nga kasinatian, nag-abot na ba kaninyo ang kalisang o kahadlok? O kung wala pa, makaingon mo, Pastor, ako wag yung ko'y kahadlok. I have no fear. As a confession, makaigsunan, na ako'y gikahadlukan. Dili tingali pudaghan, pero pila. Usa ni ana, akong gikahadlukan, number 1,
Unsa man, matag-an ka ninyo? Di o tingali katag-an. Pero to clarify your doubts, ang akong gihadlokan, bitin. Hadlok yung kong bitin, makaigsunan. Sa dito pa minanimuyo sa SPAC, 4 years mo sa SPAC, daghan kayo og bitin sa SPAC. O kanang mga bitin, nga unsa pagin ng klase bitin? Kobra. Ug niya, makakita gani kong kobra, pastang lisanga magyud nako, mosyagit magyud ko. Ha? Ingon nila ang mga lalaki, dili mo syagit. Lalaki, mampug ko, pero mo syagit ko. Akong tawagon, akong mga estudyante. Kani sila Pastor Punay. Tawagon ako sa balay tabang. Oh, naibitin. Kaya bini mo mga bitin. Murag, ang uban, ani kadagko. Ha? Abot lang. Dili, di minutbot. Sa SPAC, kung sa atin. Tanawan ninyo ang Google. Cobra Belt in the Philippines. It will give you the place, Digos. Try to check. If it's still true. Daghan yun bitin. Usahay mga bata na ko, ingon ni Pastor GD, ang among youngest niya to may sa SPAC pa may, 5 years old. Ingon sila, kay magdula-dula man among kamanghuran, Daddy, na ay worm. Ang imong tanaw, dili di ay worm. Mga kobra na to. So, pastang lisanga. Mahadlok yun ko. So, muna nga, ako, hadlok yun kong bitin. Ang uban gani, hadlok bisan ok-ok, di ba? Oh, sulti lang ko ninyo kung binotbot na. Ang uban, hadlok, bisan taluto. Maambakan og taluto, gabing kisi-kisi. Labi ng mga babae. Yeah? No offense intended. Kanang ok-ok, kanang taluto, hadlok kinang mga babae. May mga lalaki po, nga hadlok og taluto, o kanang ok-ok. Pero panagsala siguro. So, we all have our fears. Og makig-argue ko, kanang tao nga no fear, dili na siya normal. Kay ang normal nga tao, naagi na siya kahadlok, usa o duha ka butang. And so di ko mo to, I am the last person to be convinced that there is someone who has no fear. We all have fears. And to a more serious note, we fear failure. Kinsa man sa ato dili hadlok nga mapakyas. Sa kalalaki ulitaw ingon siya nga, ako wa jud ko mabasted sa pagpangulitaw. Kay wala man siya nasulay pangulitaw, kay hadlok man siya mabasted. So he feared failure so much so nga dili siya mosulay. That's how people fear failure. Hadlok mapakyas mo nga dili mosulay. Because we fear failure. We fear death. Kinsa man di mahadlok sa kamatayon. That's what I told you a while ago. Niabot mi gabi mga 7 or may 6:58 sometime like that. Og nagpark mi kay dili man ko kabalo pa sa exact location, nalimot na ko. Although nag-communicate ko kay Pastor Punay, tuwa pa siya sa Davao, nagpark mi tapad sa Dunlop building. Una, kabal aware man mi nga earlier that day, mga 9 o'clock, may linog dire, may linog po sa MBC, pero among nahibaluan nga mas kusog ang intensity dire. So, by common sense, ingon ako nga, dili ta kaayo magpaduol sa building, dili pod may kaayo magduol sa, kung sa'yo kitawagan na, overpass, or sa'yo tawagan na. Basta mo ng structure. Kaya akong gi-analyze, baga, dagko kayo nga concrete ang sa overpass. Kung kumahagsa na, ang sakyanan nga among gidala, bisa na amin sulod sakyanan, dili mi safe. Una ko kung magduol pod mi sa building, wa ko kabalo, pagkabuntag na nako nakitaan nga ang building di ay, nga na akong gimension, may mga glass portion. Pero dito na mi nagparking, samtang kapaabot sa communication ka Pastor Punay, kinsa magsugat namo, uy, wa madugay. Niuyog man na. Ang niuyo, ang pag-uyog niya na, I don't know if this is second or aftershock, pero ang namo na sanitian sa MBC, mga 9:09 in the morning, ang akong nakasenatian, 7 o'clock in the evening din mas kusog pa kaysa among na-experience that morning. So akong asawa, akong ibantayan, nalisang na siya. Siya nga, magbalhinta. Niya kay si Brother Harubilya, ang among driver, ni gawas man, nilakaw-lakaw man dito. Ako sa passenger side, sa front seat, si Mrs.,
sa likod, passenger's side. So, unsaon na nga magbagbalhin mi kay lisod iambak sa naka-seatbelt ko, lisod iambak sa driver's side nga. Much more, malisang ka. Tanaw na ko siya kung asa siya mahadto, yung ako nga, kung mudagan ta, asa po ta paingon? Ha? Una ko nga, bahala, diri na lang ta. We fear death. And in moments nga helpless ta, mao na ang pinakalisang nimo nga gibati, kadang naa ka sa sitwasyon nga wala kay control. May mga butang nga mahadlok ka, pero kung may control ka, di ka kay malisang. Pero kadang helpless ka, that is very traumatic. Another one, we fear rejection, we fear ridicule, we fear loneliness, we fear misery, disappointment, pain, unknown, and we fear losing our freedom. But I tell you, mga kaisunan, dili abnormal nga mahadlok ta. Pag-abot na mo diri gani, gabi katong incident nga nag-earthquake, ang uban daw sa inyo ni dagan sa gawas. Dili na abnormal nga modagan mo. Ha? Dili na abnormal, that's natural. Don't be embarrassed. Dito maulaw. Kaya nga naman, that's a natural feeling of emotion nga mahadlok ta when there is danger. Fear is a negative emotion that tells us to avoid or escape a certain situation. So fear is good. Dili lang kay negatibo. May tarantado. Sa Luzon, pag ingnan ka nga tarantado, very negative na. Labi na kung ingon ang lalaki tarantado, it's very a negative connotation. Pero sa ato din sa Kabisayan, may ingon ka na taranta ka, normal lang na is a feeling of fear nga you lose control. But fear is not being abnormal, being fearful. Fear is a negative emotion that tells us to avoid or escape certain situation. And so that is natural, nga kung maglinog, ma-avoid ang certain situation, mahadlok ta, mangita tag safety. Fear could either be healthy or non-deluded, or it could be unhealthy or deluded. Let me explain a bit. Kinsa sa inyo, nga dili ka mao mo langoy, dili mo hadlok, muambak sa laom nga tubig. Katong dili na kabalo mo langoy, ha? Kung dili ka kabalo mo langoy, ang normal ni mo nga bation, mahadlok ka, muambak sa tubig. Correct? Nga laom. Kung di ka kabalo malangoy, di ka hadlok muambak sa laom nga tubig, maybe you need to see a psychiatrist. Kay dili na siya normal. Di ba? So kinsa man sa ato dili ang dili hadlok mo tabok sa dalan nga way lingi-lingi. I have no fear. Bahala na. Tabok ko diretso. Way lingi. So wala og tuo. Kinsa man sa inyo ang gahimo ni ana kay wala mo'y kahadlok. Ha? Again, kung mo na inyong pagbati nga di mo mahadlok, magtabok sa dalan way lingi-lingi, consult a psychiatrist. That's not normal. Fear is healthy. Kabahin na. Pero naapag gitawag na to nga unhealthy fear. Kana gitawag na to nga bitaw anxiety disorder. Na kay anxiety disorder, hadlok ka mo gawas sa imong balay, kay nauna ka nga kung magawas ka sa imong balay, mapaakan ka sa iro, mapaakan ka sa F-18, maligsan ka, hadlok na lang ka magunsa, di nakakalihok, kay hadlok na ka. That is also unhealthy nga kahadlok. That's unhealthy fear. But again, ang kahadlok, neutral. Dili abnormal ang isa ka tao nga mahadlok. But what causes our fears? Bisan sa mga normal nga mga panghitabo. Nga nung mahadlok ta? It is because wa tay kasiguruhan. Unsa ang mahitabo sa panahon sa mga certain situations. Why kasiguruhan? Wa ta nasayod. Unsa atong dangatan? The root of anxiety is uncertainty. Ang tinubdan o ang gamot sa kabalaka o kahangawa, ang walay kasiguruhan, unsang mahitabo kanako o kanimo o kanato. To make a little example, bisan maglinog pa na, kung nasayod ta, nga bahala maglinog, di kita maunsa. Di kita unsa ang atong mga minahal sa kinabuhi, ang atong mga parinti, ang atong mga unsa, mga kaila, mga friends. Kung nasayod ta, bahala na magunsa kalinog, wa kayo mahitabo nga dautan sa ato. Ang atong kahangawa o kahadlok, maminusan. Nga nung mahadlok man ta?
Kay wa ta nasayod unsang panghitabo, unsay atong dangatan. Uncertain. The question is, ana ba tay control makaigsunan? Unsay mahitabo? 5 minutes gikan karon. Ang uban nga mga tao gusto sila mag-control. They want to control everything. Apan sa akong taas-taas na nga pangidaron, gimension man to ni Pastor Punay, wala to'y permission. I-mention niya kung birthday, tanan, but it's okay. I'm not insecure. Sa akong taas-taas na nga edad, mga kaisunan, life is full of uncertainties. What na sayo? What tayo ikapasigarbo? Ang usa ka tao nga healthy, strong, in a split of a second, ang tanan mawala kaniya. And that is why we are fearful because we are uncertain. Apan makaisunan, ang saad, I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Maning kalahian, makaisunan sa mga anak, serious. Bisan parihata sa ubang tao sa kalibutan, ngawa na sayon, unsa ang ugma, unsa ang dangatan nato, pipila kami minutos gikan karon ang atong kasiguruhan. Dili unsang mahitabo ugma, kung dili kinsa ang nagagunit sa atong kaugmaan. That makes a difference. We know who holds tomorrow. Bisan wala kita nahibalo, unsa ang kaugmaon. And if we know who holds tomorrow, ug labi pa nga, we know that He holds our hands. That makes us confident makaisunan. Ikaduha nga makahatod ka nato sa kahadlok kanang feeling of helplessness. Nga wala tay daganan, wa tay mahimo, wa tay ikasarang. Akong balikon ang ibasa sa atong usa ka igsuon ganiya sa akong teksto nga makita sa Exodus chapter 14 verses 10 to 14. Akong i-summarize because we don't have the luxury of time. Sa paggawa sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto, hapit na sila atbang sa mapula nga dagat. Na-realize ni Pharaoh, ngano ako man to gitugutan ang mga Israelitas nga muhawa dire sa among nasod, wala na magtabang, wala na magtrabaho, gigukot ni Paraon ang katawan sa Israel. Right before, in the very point, nga ang sitwasyon sa Israel, ang ilang atbang mapula nga dagat, sa magkapikas nga daplin o kabahin sa ilang sides, mga tag-as nga mga cliffs or mga bangin sa Pihahiroth, o ang mga katauhan, sundalo sa Ehipto, nagagukod gikan sa ilang likuran. Kung sa English pa, there's no escape. No way out. Before is the Red Sea. Both sides are high cliffs. And behind, there are the forces of Pharaoh. O gingon sa balang kasulatan sa kapitulo 14, versikulo 10. As Pharaoh approached, the Israelites looked up and there were the Egyptians marching after them. They were terrified. Hilabihan nila kahadlok, hilabihan nila kalisang, nanawag sila sa Ginoo, nanawag sila kang Moses, o ilang gimahay. Moses, mo naginguna mo sa imo, wala pa'y loob nga na dito sa Ehipto, nga imo migdala diri sa kamingawan, aron din himi nga nangamatay, mas maayo pa unta nga kami nagsilbi sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay mi dinhi sa Ehipto, sa kamingawan. And they began to blame Moses. Di ba nagingon minimo nga, imo lang ipasagdan dito na naunsa naman ni ron. Mga kaigsuonan, ana ba nga kinaiya ang katawan sa Dios? Sa panahon sa kalisdanan, magmahay na ta sa Ginoo. Sa itong mga pangulo. Verse 13, Moses answered the people, "Fear ye not, ayaw mo kahadlok. Stand still and see the salvation of the Lord which He will show you today." Ayaw mo kahadlok. Tanawa ang kaluwasan nga ipakita sa Dios kaninyo karon. Ang mga Ehiptohanon nga inyo nakitaan karon, dili na ninyo makitaan hangtod kay ang Ginoo mo'y makig-away alang kaninyo. Mga minahal ko makaisunan, in life situation, there are things nga dili nato makontrol. Health. Ingon ta, a healthy lifestyle is good. Exercise, healthy diet, everything. Mao na ang atong mensahe. But that's not a surefire guarantee that everything will be well sa atong health. Anything can happen. Bisan healthy ta,
may mga panghitabo nga dili nato makontrol. And so, magsalig kita sa Ginoo mga kaigsuonan. Taliwala sa mga kaguliyang sa kalibutan, God will give us the peace. The Lord will fight for us. Ikatulo, lack of faith. Nakulangan ta sa pagtuo. Ang mga butang nga makahalatlok nagapanghitabo sa kalibutan, makalirisan ug usahay gingon nato nga kita malisang, kita mahadlok, natural na makaigsunan. Kung imong balikan ang Marcos 4, sige ni Jesus gikan sa pagpangwali uban sa mga tinun-an, ningon siya, let's go to the other side of the lake. Nagsakay sige na Jesus uban niya mga tinun-an nga mga mangingisda. Si Pedro, si Juan, they were experienced fishermen. Sakay sila sa baruto, sa kakapoy, sa katawhanon nga kaimtang ni Jesus, napahulay, natulugan. Atong naibalo ang kasaysayan sa Marcos, sa tunga-tunga sa lake. If you've been to the Lake of Galilee, bisan sa mga, unsay dako nga lake diri, unsay lake ganina, kanang lawa, or, sana sabihin na siya, ang lake? Basta lake. Kung hapon, kanang lawa, magbalod gyapon na tungod sa hangin. Bisan gani sa Taalay, kapila na mo nag-cross. Sakay mi sa baruto. Pero ingon sa mga mag-tour, dili na ta magpahapon balik. Paato mi sa lake, ato sa Taal Volcano. Pero ang ingon sa mga nagamaniho sa baruto, di na ta magpahapon kaayo, kay kung hapon, magbalod na ang lake tungod sa hangin. In the Lake of Galilee, the same. Kaya ang Galilee is a lake. So pagkagabi, kusog ang hangin, pagkusog sa hangin, nagkusog ang balod. Si Pedro, si Juan, si Santiago, sila mga hanas nga mga mangingisda. Apan pag-abot sa bagyo, naunsa sila makaigsunan. Naunsa sila? Nalisang! Mga hanas, lihiro, they earned their living by the Sea of Galilee. They were fishermen. But when the storm came, they were so terrified. O gingon ang balang kasulatan, ilang gikarakara si Kristo. Kristo, pagmata, Yesu Kristo, Master, wake up. We are drowning. Don't you care if we drown? Gina Jesus, pagmata, dakong unos, mga lumos mi, may kabalaka ba ikaw Ginoo nga mga lumos na mi? Usahay magkaisunan sa atong kasinatian sa atong kinabuhi, makapangutana ta sa mga pangutana. May kabalaka ba ang Ginoo kanato? Ngano nga pinasagdan mo, gipasagdan ta sa Ginoo. Ginoo, mga lumos na may sa mga pagsulay, sa kalisod sa kinabuhi. Ginoo, asa man ka, mo gani, sa kalawiton nga nagkanayon, does Jesus care? It's a question that many of us have asked, if not all. Mag-aabot ang panahon nga ang maong pangutana, ato sad mapangutana, kung anaabay kabalaka ang Ginoo. And the same question, gipangutana sa mga tinunan, they have been with Jesus Christ for almost 3 years, but they ask the question, does Jesus care? Mga minahal kung magkaigsuonan, nahadlok sila kay ilang priority ang ilang kaluwasan. And that's natural. In terms of danger, sa panahon sa kahadlok, unsa man gyud ang imong unang salbaron, ang imong kaugalingon, o ang imong minahal sa kinabuhi. May mga istorya pa gani nga panahon sa makalilisa nga mga panghitabo, ang bana malimtan niya ang asawa, dagan panahon sa linog, ang iyang asawa nabiyaan, ang bana tuana. Ang uban nagpahiyom, siguro tinuod. And there are times, nasama niya sa atong panic mode, makalimot na ta. Atong priority, atong kaugalingon. There are instances, priorities, unsa man ang mahinungdanon, pinakabulahan, pinakaimportante kanato. And so makaigsunan, how can we face our fears? Count your blessings. Ingon sa kalawiton, are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Sabi ni siya, ang kalantawang kanayon, ipha ang imong panalangin. Ipha. Count your blessings. Kung giuyog ka sa mga dagkong pagsulay, ipha ang imong mga panalangin. Next, how we face our fears. Seek ye first the kingdom of God and not our own happiness. Mga minahal kong makaigsunan, dinhining kalibutan, we can only run, but we can never hide. Mao gani ang alawiton sa special song nato, we are destined sa usa ka panimalay, luyo sa adlaw. That's our eternal home. Seek ye first the kingdom of God and not our own happiness. O ang pagpangita sa ginharian sa Dios, mao ang pagkinabuhi sa ginharian sa Dios sa pagkakaron. A little theology here, mga minahal ko makaisunan. Kung kita nagapangandoy sa ginharian nga langit nun, kinahanglan ang atong kinabuhi, ugma o karon. Karon, kung kita nangandoy sa ugma, sa puluyanan, luyo sa adlaw, kinahanglan ang atong pagginawi, karon, may uyon alang sa kaugmaon nga puluyanan. Live for His kingdom today. The peace of Christ offers is the byproduct of enthroning Christ as Lord and living for His kingdom. A little example. Si John Wesley, gikan sa England, paingon sa Amerika, sakay siya sa usa ka barko. Tunga-tunga sa laod, ang barko gikuso-kuso sa usa ka dako nga unos. Si John Wesley, dili pa siya konbertido. Hilabihan kalisang, uban ang daghan ng mga pasahero sa barko, naghilak, naguban nagampo, ang uban naghilak, nagdangoy-ngoy, nataranta. Ang kalisod magod sa barko makaigsunan. Panahon sa bagyo, wa makay kadaganan. Di mo ka pwede mo ambak sa dagat. Kung linog, pwede naman tayong kadagan sa gawas, di ba? Pero kung naa ka sa barko, maabot ang unos, wa nyo kahit kadaganan. Di po kakaambak. Muambak ka. Bot lang. Asa mas dangerous. Sa nag-eskwela po ko sa MBC makaigsunan, gikan man ko Iloilo. GI. Genuine Ilonggo. Tabok mi. Gikan sa among isla sa Panay, paingon din sa Mindanao. Ang barko kaniadto, lahi kaysa karon. Ang barko kaniadto, hinay mo lawig. Unya di pa kayo komportable. Karon medyo paspas, medyo comfortable. Sakay mig barko, may mga panahon nga maapsan og bagyo og unos diha sa tunga-tunga sa laod. Wa kay mahimo, ampo ra gyud. Kasauna mga tihiras ginapatong ra mo to. Mo dagan diri, dagan dito. Ang uban mga muyo, ang uban mga G, ang uban mamalikas, di ba? Sa panahon sa tragedy, akong nakitaan katong video clip sa Facebook sa nahitabo sa Bugo. Ang uban, ingon nga, imbis ang Ginoong sambiton, lahi magisampit, di ba? O, muna ang reaksyon sa tao, kung sa imong relasyon sa Ginoo. Ang uban dito, mula sa barko, laylay o sitwasyon. Pero si John Wesley, iyang nakita, may usa ka grupo ng mga tao, they call themselves the Moravians. They are German Puritans, nga taliwala sa bagyo, ug unos, kuso-kuso, nga murag dili makalingkawas ang barko, sila nagaampo ug nagakanta. Ingon ni John Wesley, unsa man ang anaa kaninyo nga wala mo'y kahadlok, nga inyong nabuntog ay inyong kahadlok. Ingon ang elder sa mga grupo, Sir, we cannot escape the danger. Dili may makalingkawas sa danger. Wala may kasiguruhan kung kita makaabot sa pikas nga yuta. Apan, bisan unsa man ang moabot ka na mo, kami nakasiguro nga among kinabuhi, diha kang Kristo. Mga minahal ko, mga kaigsunan,
we are at war. We live in this world engaged in war. Not a physical warfare, but a spiritual warfare. And ako nasayod makaigsunan nga nakahibalo kita. Usay, mamis na to ang pinulungan nga ringon, ang Ginoo ang mahinungdan sa linog. Ako makaigsunan, murag di kumutuo nga gusto sa Ginoo nga patyon ang mga tao, kaya ang mga matay, diri naman mga dautan. Daghan man maayo mga matay panahon sa trahedya. We are engaged in war. Og makapangutan nata, does God care? And we'll say, He does. He cares. But we are engaged in war. According to Paul, ang atong pakigubat, dili sa unod, dili sa dugo, kundili batok sa mga kagamhanan. Espirituhanon nga gahom sa kangit-ngit and against spiritual forces. Mga minahal ko nga makaigsunan, O Lord, makaampo kita. How could the night be so long? And in our troubles, we cry out. That's what I've said. Sa kaagi sa mga tinunan ni Jesus, na sila nalisang. Sa kaagi sa mga Moravians, bisan sa bagyo o gunos sa kinabuhi, sila may pagsalig sa Ginoo. Sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, masulayan ang atong kalig-on sa pagtuo. Sama sa mga Hebrehanon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kinsa man di mahadlok sa hudno sa kalayo. Apan ilang nabuntog ang kahadlok tungod sa pagsalig sa Ginoo. Mas pinalabi nilang kinabuhi. Nga kaysa pag-alagad. May gipalabi ang ilang pag-alagad o pagkamatinunan sa Ginoo kaysa ilang pagkinabuhi o sila nakilinawas sa danger. Si John Hus, makaigsunan, sa iyang pagpangalagad, siya gidauban sa stake sa usa ka daog nga nagpatay kaniya. Apan makaigsunan, wala siya kahadlok. So karon nga kautuhon, gaygon ako kaninyo, ato ba maatubang ato makahadlok? Ato ba kini mabuntog? Yes! We can. Atong bation ang kahangawa. That's normal again, I would like to tell you. Dili mo mahimong guilty kung gibati ninyo ang kahadlok. That's not wrong to fear. Apan atong mabuntog tungod sa atong pagsalig sa Ginoo. Yes, we may feel anxious, we may feel afraid, but if we know Christ, we have the assurance nga bisan unsang mahitabo kanato, kita magbanidaugon. Bisan ang atong lawas nga physical madunot, kita nay kasiguruhan that we are destined sa puluyanan luyo sa adlaw. Mga minahal ko, mga kaigsunan, taliwala sa walay kasiguruhan ining kalibutan, we are certain that we can put our trust in God and He will carry us through. If not across the sea of this life, it is unto the heavenly shore. Mga minahal ko, nga mga kaigsunan din ay sa San Church sa Tagum, sa atong paglawig sa kinabuhi sa kalibutan. Mga matinod-anon nga mga anak serios, magbalatian, magkasakit, mga matay, magpahulay sa kamatayon. Yes, that's part of our fears. Kung dili man galing kita makalawig tabuk nining kalibutanon nga panaw, I am sure nga kita magmalampuson nga dadon ta sa Ginoo into that heavenly shore. With that assurance, ang akong pangutana kanatong tanan, kinsa ug unsa ang atong gikahadlukan. Mga minahal ko nga makaigsunan, itudlo ko kamong tanan o kitang tanan ngadto kang Kristo ang tinubdan sa atong kasiguruhan, taliwala sa mga panghitabo nining kalibutan, nga kun sa ato lamang wala kitay siguro, apan ang pagpangalagad Kristohanon may kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, and blessed Sabbath to everyone. In recognition of his tireless work ethic and dedication, Seventh-day Adventist Church of Tagum Central
presents the certificate of appreciation to Dr. Remuel Tornalejo for generously sharing your time and effort as guest speaker during the Divine Worship Service on October 11, 2025 at Tagum Central Seventh-day Adventist Church. Your dedication and spirit-led message have inspired the church to remain faithful stewards of God's blessing. Given this 11th day of October 2025 at Tagum Central Seventh-day Adventist Church, Mabini Street, Tagum City, Davao del Norte, Philippines. Signed by our head elder, Elder Samuel Guinares, and our church pastor, Pastor Jedi Punay, and our NDM president, Pastor Seth Swan. Praise God for that wonderful message that we have heard. For our hymn of consecration, let us sing, O Brother, Be Faithful, hymn number 411, 411. O brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Oh, brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who hath shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own. O brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portals of pearl to unfold, and welcome thee into thy rest. Then, brother, be faithful, and long shall we stand in weariness here and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We hasten the glorious morn. O brother, be faithful, he soon will descend. Creation's omnipotent King, while legions of angels his chariots attend, and powerous the victory bring. O brother, be faithful, and soon shalt thou hear thy Savior pronounce thy glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of thy Lord. O brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam on thy brow. O brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide. Kita magaampo. O Diyos nga labing kamhanan, kusgan og andam sa pagpanalipod sa imong mga katawhan. Nagapasalamat kami, Ginoo, nga ang among kasiguruhan diha kanimo. Ikaw matinumanon sa imong saad.
O ikaw nagapanawag ka na mo, nga sama usab kami magmanitumanon diha kanimo. And finally, church, I pray that the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious upon you now and forevermore. Amen. 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 We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe that time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have His hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Lift up the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing, Jesus is coming again. Coming again, coming again, Jesus is coming again. We have His hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Happy Sabbath, everyone.